Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, pag-usapan naman natin itong tungkol sa sagutan ni Yusek Castro, no, si Auntie Claire. At walang iba kundi si VP Sara. Tingnan natin kung sino ang mga bitsera dito sa dalawa. Okay, ito na nga guys. No? Sa dinami-dami ng banat nito ni Auntie Claire sa mga Duterte, especially kay VP Sara. Finally, si VP Sara sumasagot na sa mga patutsada nito ni Auntie Claire Castro. Panoorin natin. Expect anything. We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Kung ano mang pakikipag-argumento po o pakikipag-diskusyon ng ating Vice Presidente, sana po ay i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos, huwag gamitan ng masasamang salita or pagmumura. Ma'am, sorry, parehat lang kami sa sinabi ni Yusek Claire Castro na wala na daw aasahan na anything nice word from the Vice President, especially when it comes to BBM at saka sa administration. Your reaction? Yes, ma'am. Opo. Ganun din naman sa kanya, ma'am eh. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. At sinabi ko na yan dati, sabi ko, ano pa bang na-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro? Parang ano lang yan, mami, parang sasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura. Lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Okay, next question, Marian. Yung pala yung garbage in at saka garbage out. Tama naman si VP Sara. No? Yung pinapasok kay Auntie Claire, basura. Di syempre, kung yung bubugan niya, basura din. Do you expect something? At saka ito yung nakakatawa, panoorin natin ulit. Ayon nga dito kay Yusek Castro, wala na raw nasabing matino o maayos itong si VP Sara. Look who's talking. Ikaw ba, Auntie Claire, may nasabi ka bang maganda about sa mga Duterte simulang naging undersecretary ka? May nasabi ka bang maganda about kay VP Sara simulang naging undersecretary ka? Hindi ka pa undersecretary, ang dami mo ng patutsada kay VP Sara eh, di ba? Oh. Naalala mo ba yung naging reaction ko doon sa isa sa mga nanunood sa'yo? Na ito daw si VP Sara, no? At nakakatawa, pinatulan mo yon, abogada ka pa naman, nakikinig ka sa hearsay. Ano sabi nun? Kaya daw to si VP Sara hindi daw malapitan at kailangan pa daw dumaan sa mga security niya pag magpapapicture. Sa nakikita naman natin lahat, di ba? Kung magpa-picture ang mga tao, nakikita nyo ba na kailangan magpaalam sa security niya? Minsan siya pa ngayon lumalapit eh. O siya nagpapalapit eh. Oh. Naging magaspang ba si VP Sara sa mga tao tuwing bumibisita siya sa mga lugar? Ganyang kalala. Diba? Kaya tama lang yung sinasabi ni VP Sara sa'yo. Ang pumapasok sa'yo, basura, nila binubuga mo, basura. Oh. Ano pa isa sinabi ni VP Sara dito? Ano raw po i-level up ninyo ang pakikipag-argumento, rason sa rason, datos sa datos, hindi puro pamumulitik ka ang excuse. Okay, oo. Bakit sinasabi niya yan sa sarili niya? Kasi siya yung unang-una namumulitika gamit ang... Oh. Mali ba yung sinasabi dyan ni VP Sara? Sino nangunguna?
Sino na unang nakikipagpolitikahan? Si Bibi Sara ba? O si Auntie Claire? Ang opisina ng Office of the President, nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. At ano ba yung sinabi niya isa? Sana i-level up niyo raw po ang pakikipag-argumento, rason sa rason, datos sa datos. Siya din, dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss at ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Apparently, wala kasing ginagawa yung CBBM para sa ating bayan, kaya wala din masabi yung tagapagsalita. So sabi ko nga, garbage in, garbage out. Sana raw po i-level Ano ka ba, VP Sara? Iko-correct na kita dyan. Mahilig nga siya sa ano eh. Good news! Good news! Bibigyan na po ng mga bigas ang mga beneficiaries. Lahat po makakatanggap. Pero iba yung sinasabi ng ng Secretary ng Department of Agriculture at saka ng Administrator ng NFA. Tama. Mali ba sinabi ni ni VP Sara? Hindi naman, di ba? Tama naman yung sinabi niya. Ano sinabi niya? Ano sabi niya? Garbage in, garbage out. Sabag. Sasabihin ko pa naman sa inyo. Yan ba si Auntie Claire? Nagpakita na ba ng mga datos yan? Hindi ko alam kung napanood yun na yung isang video niya. Na ipinangako daw ni PRRD na 7 pesos ang kilo ng bigas. Putang inang kabubuhan mo yan. Malinaw. Pinakita pa yung video eh. Ano sabi ni PRRD? Ang sabi ni PRRD, pababain ng at least 7 pesos. Hindi niya sinabing 7 pesos per kilo ng bigas. Ni palay hindi magbebenta ng 7 pesos. Lalo-lalo na sa panahon ni PRRD. Kailan lang, pinapanood ko isang video. Nahanap ko yung headline eh. Ayon niya kay may pasaring na naman si Yusek Castro. Ang sabi niya, malaking utang na iniwan ng dating administrasyon. Kailan lang may nabasa ako, nahanap ko nga yung source na yun eh. Na in-default na raw ang Pilipinas sa pagbabayad ng utang. Ang sabi naman hindi Associate Secretary ba? Assistant Secretary, I don't know ano yung position niya. Since 2017, sino nakaupo? Si Duterte. Since 2017. Kaya mataas ang rating natin dahil hindi na di-default sa panahon ni PRRD na magbayad tayo ng utang. Imaginein mo kahit siguro pandemic, nagbabayad tayo ng utang. Nakakalimutan nyo ba na ang Davao City, debt-free sila? Wala silang utang. Tapos sasabihin pa ni Auntie Claire, malaki daw ang utang na iniwan ng administrasyon. Natural, putang ina. Nag-pandemic since 2020. Ilang taon ng pandemya? Hanggang eleksyon. Kailan lang ba na-lift? Ang pagiging ang pagiging state of natin. 'Di ba? Presidente na si Bongbong Marcos, saka lang na-lift 'yun. From 2020 to 2022. Ilang taon hinarap ni PRRD ang pandemic, ang COVID-19. Lahat ng negosyo pinasara. Iilan lang ang nag-ooperate. Anong ginawa ni PRRD? Tinulungan niya yung taong bayan, hindi lang sa pagbibigay ng mga relief goods.
Oh, ano pa yung binigay ni PRRD? Pera. Galing DOLE, galing SSS. Tinulungan niya yung mga kababayan natin. Tapos sasabihin ni Auntie Claire Castro, malaki yung iniwang utang. Eh ngayon nga, ang laki-laki ng utang natin eh. Pandemic ba? May nakikita ba tayong pinapatayo na pakikinabangan ng mga taong bayan? Oh, magtatatlong taon na si Bongbong Marcos. Asan na yung 3 million na pabahay na sinasabi niya? Sasabihin na naman ninyo, pangarap lang niya yun. Yan din yung sinabi niya sa bigas, di ba? The 20 pesos, pangarap lang niya yun. Tapos pagdating ng pagbebenta ngayon ng bigas, ano nakalagay? Promise fulfilled? Putang ina. Naging promise na yung bigas, di ba? Tsaka take note of this, ano? Pwede naman pala nilang i-subsidize. Okay? Yung difference between 20 pesos at saka yung retail price ng bigas. Bakit hindi niya yung ginawa during his first year? During his second year? Bakit sa panahon ng eleksyon? Sige nga. Ang daming tanong ng taong bayan dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero ito si Auntie Claire, busy sa pagsira sa mga Duterte. Kahit hindi mo na sabihin na anti-Duterte ka eh, kitang-kita sa pagkatao mo. Diba? Kung kaya mo lang maisingit, yung mga Duterte, sa kada buka ng bibig mo, gagawin mo yan. Kaya ulitin natin, tama nga naman ang sinasabi ni VP Sara. Garbage in, garbage out. Basura yung finifeed sa'yo, di malamang. Alam naman sabihin natin, recycled material na yung lalabas sa bibig mo. Of course not. Siyempre, basura din yung lalabas din sa bibig mo. Ganun lang yung kasimple. Diba? Oh, kayo ba nag-agree kayo sa sinabi dyan ni VP Sara? Ako totally nag-agree ako sa kanya. Anyway guys, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na yung thoughts nyo tungkol dito. Dapat ba tumingin si Auntie Claire sa salamin at sabihin niya sa sarili niya yung mga sinasabi ni VP Sara?